Sino ba ang Diyos ng Biblia? Magkaiba bang personalidad ng Diyos Ama at Diyos Anak? At isa pa, anong purpose ng Holy Spirit? Bakit ginawang Trinity ang Diyos? Iisa lang ang Diyos at yun ay si Jesus Christ. Ano ba ang kaibahan ng oneness belief sa Trinitarian belief? Sasagutin natin ang inyong mga katanungan at kalituhan ng maraming tao patungkol sa Diyos ng Biblia. Sino ba talaga ang Diyos ng Biblia? Ang Diyos ng Biblia, yan ay ang Diyos ni Moses, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ng Israel at ng Diyos ng 12 patriarkya. At sasagutin ko ang Diyos ng Biblia patungkol sa tanong nyo na topic na Trinity dahil hanggang ngayon ay marami pa rin ang nalilito kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng Trinity. At marami pa rin tao hanggang ngayon ay nalilito kung ano ba talaga ang Trinity. Yan ba ay tatlong Diyos? Yan ba ay iisang Diyos? Pero siya rin yung tatlong persona ng Diyos? Doon po sa sinabi ng isa na meron lang iisang Diyos at yun ay walang iba kundi si Jesus Christ. Yes, totoo po mga kaibigan, mga kapatid. Si Jesus Christ po ay Diyos na nagkatawang tao. Pero hindi po nangangahulugan na siya lamang po yung personalidad sa iisang Diyos. Dahil meron pong tatlong persona ang Diyos, mga kaibigan, mga kapatid, sa maniwala kayo sa hindi. At yan yung ipapaliwanag natin ngayon. At doon po sa nagtatanong kung ano ang kaibahan ng Trinitarian, doon sa oneness, ang oneness po, naniniwala sila na yung Diyos Ama, siya rin yung Jesucristo, siya rin yung Holy Spirit. Iisa lang po yan. Ibig sabihin, naniniwala sila sa Diyos Ama, kay Jesus Christ, at sa Holy Spirit, pero iisa lamang yan. At hindi magkakaibang persona. Ano ba ang Trinitarian belief? Yan po yung ating kinikilalang Diyos ng Biblia, mga kaibigan, mga kapatid. Na meron lamang iisang Diyos. Yes, isa lamang po ang Diyos na meron pong tatlong persona. Andyan ang God the Father, si Jesus Christ, at ang Holy Spirit. Ang ibig sabihin po ng Trinity sa salitang Triunity, ibig sabihin merong tatlong persona ang Diyos na nagkakaisa. Marami po ang naguguluhan at hindi naniniwala dito. Pero ipapaliwanag natin upang maunawaan ng bawat isa at mas makilala nila kung sino ba talaga ang Diyos ng Biblia. Ang Trinity ay three eternal and co-equal persons. Ibig sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, pantay-pantay lamang po sila. Meron magsasabi dyan, bakit ganun yung sinasabi ni Jesus Christ na parang mas mataas sa kanya yung God the Father? Yes, nung nagkatawang tao, dahil alam naman nating lahat, mga kaibigan, mga kapatid, na ang ating Panginoong Jesucristo ay nagpakababa, hinubad niya ang kanyang kalulatian, at nagsubmit siya sa God the Father. In the beginning, God created the heaven and the earth. Yan pong nabasa natin God dyan sa bersikulo na yan. Ang Hebrew word po niyan ay Elohim. At ang pakahulugan po niyan, ang power and might ng ating Diyos. At yan po ay tumutukoy sa isang plural form but singular in sense. Ibig sabihin, ang ating Diyos ay iisa lamang pero yan po ay may tatlong personalidad. Kaya't maling isipin na tatlo po ang Diyos dahil lang sa sinabi nating plural yung Elohim na word. Dahil kung ganun po sana ang nilagay dyan ay gods, nilagyan sana yan ng letter S kung tatlo talaga ang Diyos. Pero dahil iisa lamang ang Diyos, pero sa Godhead, mga kaibigan, mga kapatid, meron pong tatlong persona ang Diyos. Kaya naging plural in form siya. And God said, let us make man in our image after our likeness. And God said, wala pong letter S. Ibig sabihin, iisa lang talaga ang Diyos. Pero bakit doon sa mga sumunod na talata, let us make man in our image? Bakit plural po yung ginagamit, mga kaibigan, mga kapatid? E di sana, marami yung Diyos. Hindi po. Isa lang talaga ang Diyos. Bakit sinabing let us make? Dahil meron nga po sa Godhead na tatlong persona na nagkakaisa. Sinasabi nung iba na ang kausap dyan ng Diyos ay mga anghel. Mga kaibigan, mga kapatid, hindi kailanman ay hindi kayang lumika ng mga anghel ng tao, kundi ang may kakayanan lang ng ganyang bagay, kundi ang Diyos lamang. And the Lord God said, behold, the man is become as one of us. You see, ilang ulit po sinabi sa Biblia na iisa lang talaga ang Diyos, walang nilagay dyan na gods. Pag capital G ang ginagamit. Pero meron niyang tatlong persona kaya gumagamit ng us. Go to, let us go down and there confound their language. Yan po yung Torre sa Babel, mga kaibigan, mga kapatid. At hindi po gagamit ang Biblia na word na us
kung iisa lang ang persona ng Diyos, kundi ang katotohanan, iisa lamang ang Diyos, pero meron niyang tatlong persona. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Pag nagpakasal ang tao ay nagiging isang laman na lamang sila. Bagamat sila ay dalawa, babae at lalaki, pero yan ay pinag-isa na ng Diyos. At alam nyo po sa Hebrew word ng one na ginamit dyan, yung shall be one flesh, ay ikad mga kaibigan, mga kapatid. At ang meaning po niyan ay isa o pinagsama, unity. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Yung ginamit po dyan na one na salita, kung titignan nyo rin po sa Hebrew word, yan din po ay tumutukoy sa ikad. Kung ano yung katulad ng binasa natin na kung paanong pag nag-asawa ang lalaki at babae ay magiging isa sila. Ganun din po mga kaibigan, mga kapatid, yung ginamit dyan na one na word ay ikad. Nangangahulugan na yan po ay compound in unity. Kaya meron talagang Trinity mga kaibigan, mga kapatid. Yes, iisa lamang po ang ating Diyos, pero yan po ay may unity. Sa New Testament naman, in Matthew chapter 3 verse 16 and 17, yan po yung baptism ni Jesus Christ. Nung habang ang ating Panginoong Jesucristo ay binabautismuhan, ang Holy Spirit ay bumababa at ang God the Father ay nagsasalita sa langit. Anong ibig sabihin? Yan po ang patunay na ang God the Father, ang Holy Spirit, at si Jesus Christ ay hindi si Jesus Christ ay siya rin yung Holy Spirit, hindi si Jesus Christ ay siya rin yung God the Father, at ang God the Father hindi rin siya yung Holy Spirit, at ang God the Father ay hindi rin siya si Jesus Christ. Yan po kasi yung paniniwala ng mga oneness na iisang persona lamang ang tatlong yan. And I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever. Kung si Jesus Christ ay siya rin yung God the Father, bakit pa siya mananalangin? Kung siya rin lang naman yun at kakausapin niya rin lang pala yung kanyang sarili. Pero ang punto po natin dito, yung ginamit na word na another, alam nyo po sa Greek word, yan po ay allos. Ang meaning po niyan ay same kind. Pero kung ang ginamit po dyan na word na another sa Greek word ay heteros, mga kaibigan, mga kapatid, ang ibig sabihin po niyan ay different kind. So dahil allos yung ginamit na Greek word sa another dyan sa binasa nating bersikulo, nangangahulugan po yan sa same kind. Dahil alam naman natin mga kaibigan, mga kapatid, na ang Holy Spirit ay Diyos din po yan mga kapatid. Kung different kind po yung ginamit dyan, mga ngahulugan lang po yan na hindi Diyos ang Holy Spirit. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Diyan pa lamang makikita nyo na yung co-equal ng tatlong persona ng Diyos mga kaibigan, mga kapatid. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Maging malinaw nawa sa atin mga kaibigan, mga kapatid, na ang God the Father, si Jesus Christ, at ang Holy Spirit, ang tatlong yan ay iisang Diyos lamang po mga kaibigan, mga kapatid. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.